alam sa maraming sa kataong kinakawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga katawan bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa kanyang verse nito. Ay, brothers and sisters, sa ating kalimutan, thank you God sa paalala ng Panginoon. And let's pray. Yes, Father God, maraming na sa kalangitan. Ibigyan ka namin ng papuri. Ikaw ay banal, Panginoon. Lord, alam ko namin na Ikaw ang aming Creator. And maraming salamat. And before we pray, Lord, mahiling kami ng patawaran kung may nakita ka, Panginoon, na ginawa namin na pagkakamali. Ganon din, Panginoon, maraming salamat na alam namin sa mga aming mga buhay na inilalayo kami sa mga kasalanan. We praise you, God, sa 2025 na karaan. Maraming salamat sa proteksyon mo sa bawat isang Panginoon. Lord, naramdaman namin na kami ay natutuwa, kami ay nasisiyahan. Nandun yung emotional namin, Panginoon. Nandun yung pagmamahal. Higit sa lahat, Panginoon, naramdaman namin yung pagmamahal sa amin. Ganon din, Panginoon, tinuruan mo kami na mahalin ka. Tinuruan mo kami na mahalin namin ang pagmarami. Maraming salamat. And Lord, we pray na itong pananampahan na ito, Panginoon, kaming lahat ay tulungan mo ng bawat isa. Na kami ay magpatuloy sa iyong kaharian, Panginoon. Sa fellowship ito, thank you for giving this fellowship to us. Thank you for the pastors you have given to us. Thank you every time for the place you have given to us. Thank you, Lord. Lalo-lalo sa iyong mga salita. Ito yung bumubuhay sa amin. Thank you. And Lord, sa aming pakinggan mamaya, tulungan mo kami na hindi maunawa na nandun, ganoon din sa aming pagkanta. Ito ay binibigay namin sa iyo, Panginoon Lord. Dahil ito yung pagsampa namin to start this service, O Lord. Thank you. And all of this, just in this name. Amen. Amen. Praise the Lord! So mapagpalang hapon po sa ating lahat at tayo may magpumustahan sa bawat isa. You look so beautiful.
Hinihiling ko siya gabay sa kasiglingan. Nalayan ka sa gitna ng karunungan. Kaya kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan.
Jesus o ang kalakasan ng strength para bibalik namin ang lahat na ibinigay sa amin. Lord, we thank you dahil tinulungan mo kami magpuwi sa iyo. Ikaw ang aming dinadakilan. Ikaw ang buhay na Diyos na aming sinasamba. Lahat ng pamurit pasasalamat, Panginoon, at pagdakila ay sa iyo lamang, Lord. Wala kayong kapapurihan sa amin. Lord, sa iyo lamang ang lahat ng kapapurihan. Sa mayroong mga wicked tulad kanina sa iyong paalala, ikaw ay napakabuti sa aming buhay. Na ikaw ang tunay na Diyos na hindi nagbabago kayo naman. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. We glorify your name. Ang aming awit at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Thank you, Jesus. Alakapin po. Bawat isa. Samahan niyo pa akong masahin ng manalaklat sa Ephesians 2, verse 1 to 10. Mga taga-Efeso. Chapter 2, verse 1 to 10. Ito po ang sinasaad. Sabi ko dito, noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati, namuhay din kayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Ngunit napakamakaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo, para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon at hindi mapapantay ang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuting gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. And last verse po. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Puri po sa salita ng Diyos. Pwede na po tayo po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapon ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po Diyos sa pagmamahal niyo po. Salamat sa patuloy na kabutihan na aming nararanasan, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa hapon ito na pinagtipon-tipon niyo kami upang patuloy na makadinig sa iyong mga salita. At salamat, Panginoon, upang ang bawat isa ay mapalakas sa aming pananampalataya sa iyong Panginoon. Aming dalangin sa hapong ito, patuloy na makiusap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita
at patuloy na sa aming mga buhay ay itanim ito sa aming mga puso upang patuloy na lumago itong mga salita mo sa aming buhay at makita ito sa aming mga buhay upang patuloy na ikaw yung mapapurihan at maitaas sa aming buhay at Lord, I pray na samahan mo kami sa habang ito at ikaw ang makita at malakila sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Amen. Happy New Year po sa bawat isa. Sabi niya, hindi matapos-tapos yung Happy New Year natin. No? Every day, ilang days na palagi natin binabati ang bawat isa sa atin ng Happy New Year. No? Masaya po ba ang taon natin ngayon? Amen? Alam niyo po ang pag-uusapan natin sa buong January na to ay sinabing renewed. Binago. Bago. No? So tingnan niyo naman katabi niyo, bago na ba yan? Ha? Bago na ba yan? Binago na ba yan? O dati pa rin? Ha? Pastor, bagong gupit naman siya yung pastor. Yun. Bagong-bago, pastor. No? Ngayon, pag-uusapan natin is renewed sa buong January po. No? And, nung ako'y, maybe some of you po is nakilala nyo rin itong mga bagong vlogger na to. No? Siya po ay si Papa Stars, isang Manoy. No? Mga vlogger po ngayon, mga bagong vlogger sa atin sa Pilipinas. No? And kasi sa usapang pagbabago, makikita nyo rin ang malaking pagbabago sa kanilang buhay. Ito po si Papa Star, tapos si Manoy, yun yung mga pangalan po nila sa Facebook, no? Ito po yung mga buhay nila. Makikita mo yung transformation na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Si Papa Star, si Manoy, nung wala pa sila, hindi pa nila nakilala ang Panginoong Hesus, alam niyo po ang buhay nila. Yung buhay na nasa kadiliman. Yung buhay nila is sinusunod lamang ang sariling kagustuhan. No? Kung makikita niyo mga previous content nila, makikita ang puno ng kabastusan. Yung buhay nila, ginagawa ko, ano lamang ang kagustuhan nila. Makikita mo sa content nila noon na lasing dito, lasing doon, party dito, party doon, buhay na makamundo. Yun ang buhay ni Papa Star at na Manoy. Sila po ay mga vlogger sa Pilipinas. But good thing, nakilala nila ang Panginoong Hesus. Na-encounter nila si Jesus Christ. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. At you know, dahil sa grasya ng Panginoon, nandun pagbabago ang ginawa nila, ay ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. One day, habang sila ay na-interview po ng isa sa mga pastor, si Pastor Jordan Escosa, doon sa kanilang usapan, no? Pinakita nila, sinabi nila kung gaano binago ang buhay nila ng Diyos. Kung noon, and makikita po natin dito, sa usapan nila dito, no? Noon namumuhay sila, nag-live-in sila ng kanilang mga girlfriend. Nung nakilala nila ang Panginoong Hesus, lalo-lalo na ito si Manoy po, nag-decide siya, papakasalan niya ang kanyang asawa. Alam niyo po, nung na-encounter niya si Jesus Christ, naranasan niya ang Panginoong Hesus, nung nag-prepare sila sa kasal nila, hindi po siya tumabi sa kanyang kalibin. Ganon kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. No? Sinabi niya, noon ang buhay ko, ang layunin ko
ay sundin ang kagustuhan ko lamang. Pero nung nakilala nila ang Panginoong Sus, naranasan nila ang Panginoong Sus, alam mo, ang layunin na nila ay maitaas ang Diyos. Amen? Now, ang pagbabago ginawa nila, ang blood nila ngayon, puro na lang sa ikapupuri ng ating Diyos. No? They are sharing God's Word. They are sharing kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay. Ngayon, sila ay ginagamit ng Diyos upang patuloy na ibahagi rin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. You know, makita mo, yung layunin nila noon, sundin ang kagustuhan nila. Pero ngayon, ang layunin nila ay muling itaas na ang Panginoong Sus sa kanilang buhay. Nagbago po ang purpose nila. Ang pag-uusapan po natin ngayon, renewed purpose. Panibagong layunin o bagong layunin. No? Alam niyo po, ang bawat naglilingkod sa Panginoon, ang bawat naka-encounter sa Panginoon, hindi dapat nananatili sa lumang layunin ng buhay niya. Lumang layunin na ang naisitas lamang ay sarili niya. Kung tunay po natin naranasan ng Panginoon, magbabago ang layunin mo. At ang layunin na yon ay patuloy na itaas ang ating Diyos. Amen po ba? Renewed purpose. Panibagong layunin o bagong layunin. Ano po? Ito po ang pag-usapan natin sa hapon ito. Kung makikita po natin, ang passage natin is Ephesians 2:1-10. No? And alam naman natin kung sino po ang nagsulat ng Ephesians. Sino po ba? Apostol Pablo. No? And it was written approximately another 60. No? Ito yung sa panahon, yung mga Sunday school natin. No po? Alam natin na nasa Roma, habang sinusulat niya po, nasa kustudiya siya ng mga Romano. Napag-usapan natin ito po sa Sunday school natin ng Acts. No? Habang sinusulat niya po ito, ang isang mga purpose niya is patuloy na palakasin, patatagin ang mga mananampalataya sa Ephesus. No? Ito, mga Ephesians po sa mga believers sa Ephesus, ang mga bagay na pinagdaraanan nila, meron silang pagkakaiba kasi sa ethnic and culture. Iba yung pinagkalakihan ng mga Gentile Christian at Jewish Christians. Kaya minsan nagkakaroon sila ng disunity. No? Kasi iba ang kinalakihan nila eh. Iba ang kultura nila. So meron silang disunity nangyayari. And aside from that, some of the believers na na-convert is may background sila ng mga tungkol sa magic. No? Ito rin yung mga in-address ni Apostle Pablo in the last part of the Ephesians. And itong Ephesians chapter 2, verse 1-10, makikita natin kung gaano pinaalala ni Apostol Pablo sa kanila yung buhay nila noon. Na dapat ngayon, yung buhay nila, kung gaano sila binago sa biyaya at grasya ng Panginoon. And isa sa encouragement ng Apostol Pablo na dapat bilang isa sa mananampalataya, hindi na yung buhay na dati, kundi buhay na may pagbabago. Amen po ba? Tingnan natin po dito, no? Sa Ephesians, tingnan natin. How can we have a renewed purpose in life?
Paano po ba tayo magkakaroon ng bagong layunin o binagong layunin sa buhay natin? No? Tayo noon ay nasa kadiliman. Ang nais lang sundin natin, me, myself, and I. Tama po ba? Nung wala tayo sa Panginoon, sinong palaging nasusunod? Nanay, tatay. Si Mrs. Me, myself, and I. And I. Sarili. Sarili ang gustong maitaas. Sarili ang gustong mauna. Sarili ang laging gustong number one. Tama po ba? But you know, iba kapag na-encounter mo si Lord, aayusin ni Lord. Ako? Kung yung purpose mo noon ay maitaas ang sarili mo, masunod sarili mo, kapag na-encounter si Lord, ngayon mababago ang purpose mo. Ang layunin mo, hindi ang sarili ang maitaas, kundi ang Panginoon. Amen po ba? Kung tunay naranasan mo ang Panginoong Hesus. Ngayon, pag-uusapan natin, paano, no? Paano magkaroon ng bagong layunin sa buhay na hindi yung sarili ang nasusunod. Unang bagay na makikita din natin, by no longer going back to our former way of life. Kung gusto mo magkaroon ng bagong layunin, matuto tayo na hindi na bumalik sa dating pamumuhay natin. May bumabalik pa ba? Ha? Bumabalik pa ba sa dating buhay? Tingnan nyo katabi nyo. Ha? Nagpapatuloy ba kay Lord yan? O bumabalik? Balik? Balik-balik. Kung titignan natin, pinaalalahanan ni Apostol Pablo. Sa Ephesians 2, verse 1 to 3, ang sinabi ni Apostol Pablo, in the past, sa nakaraan, sinabi niya sa mga Ephesians believers, sinabi niya na kayo ay mga patay. Kayo ay mga patay. Bakit? Dahil sa inyong mga kasalanan, because you sinned, and ang sinabi po, fought against God. Tinuring kayong mga patay dahil sa mga kasalanan na ginawa at fought against God. Yun yung buhay na sinasabi, pinapaalala ni Apostol Pablo sa mga Ephesians. Maliban sa patay na, ang patuloy na sinabi pa ni Apostol Pablo, you follow the ways of this world. Gumawa na ng kasalanan, nag-against pa sa Panginoong Diyos. Ano pang ginawa? You followed the ways of this world and obeyed the devil. Sinunod kung ano yung mga takbuhin dito sa mundo. Pinaalala ni Apostol Pablo, yan ang buhay niyo dati. Sinunod niyo pa ang devil. Sinunod niyo ang mga away. Sabi dito, itong sinasabi pong devil, siya yung nag-rules the world and His Spirit has a power over everyone who doesn't obey God. Siya yung nagahari sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos.
Yun ang mga sinunod ninyo, sabi ni Apostol Pablo. Yun ang buhay nila noon. At sinabi po dito, once, hindi rin in-exclude ni Apostol Pablo yung sarili niya. Sinama niya rin. Sinabi niya, once we were also ruled by the selfish desire. Yung buhay na sinusunod yung nasusunod yung sariling desire lamang. Yung sinusunod yung kagustuhan ng katawan. And dahil dyan, sinabi na Apostol Pablo, galit ang Diyos sa atin noon. Yan ang buhay natin noon. Sabi ni Apostol Pablo, we had made God angry. And we were going to be punished like everyone else. Papunta na sana sa impyerno. Yun ang buhay natin noon. Yun ang buhay na sinasabi ni Apostol Pablo. Ang buhay na nasa kadiliman. Oh? Pinaalala ni Apostol Pablo ito sa kanila. Kasi sa bagay na nais niya iparating, yun ang buhay niyo noon. Nung wala sa Panginoong Jesucristo. Yun ang buhay niyo noon. Na hindi niyo pa na i-encounter o tinatanggap si Jesus sa buhay niyo. Yun ang buhay niyo noon. Buhay na hindi nakakalugod sa ating Diyos. Kaya sabi ng Apostol Pablo, ito pinaalala niya sa isang bagay na nais niyang sabihin dito, huwag na kayong bumalik sa buhay niyo noon. Amen? Amen. Yun ang buhay niyo nasa kadiliman. Ngayon, nakilala niyo na ang Panginoong Sus. Dinala na kayo sa liwanag. Huwag na kayong babalik sa buhay niyo. Amen? Ito ang nais ni Apostol Pablo. And ito rin ang nais sabihin din ng salita ng Diyos sa atin. Amen? Dati nasa kadiliman tayo. Dati alipin tayo ng mundo. Dati sunod-sunuran tayo ng mundo. Dati, kung ano ang sinasabi ng mundo, gayon ang ginagawa natin. Alam mo, sabi ng salita ng Diyos ito. Ngayon na nakakilala ka na sa Panginoong Sus, inalis ka na sa kadiliman, ang nais sabihin ng salita ng Diyos, huwag ka nang bumalik. Amen? Sabihin niyo sa katabi niyo, huwag na kayong bumalik. Ha? Noon, sarili mo ang gusto mo itaas. Sarili, gusto mo maging hari. Inalis ka na ng Diyos ko. Huwag ka nang bumalik doon. Masaya kayo sa buhay niyo noong mula sa Panginoon? Ha? May tunay ba kayong kagalakan sa buhay niyo nung wala sa Panginoon? Ha? Alam ko po naman noon, temporary yung kasiyahan. Pero hindi tunay na kagalakan sa buhay. There is something missing kayo pa rin hinahanap na tanging sa Panginoong Isus nyo lamang natatkuhan. Amen po ba? Amen. Kaya sabi dito, huwag na kayo babalik sa buhay nyo dati. Yung kanina, Sunday sa testimony sa atin, totoo, may mga pagsubok kayo. Alam niyo po yung mga pagsubok pa yan? Yung mga paghihirap? Narinig ko. Minsan, yung temptation,
na gusto niyong tumalikod sa Panginoon? Bakit pa habang ako naglalapit sa Panginoon, mas lalo na akong bumibigat? Tama? Nung lalo ako may naging closer kay Lord, parang lalong naging mabigat yung pasanin. Alam nyo, sabi nga niyan, kung tayo nagdo-double time para mapalapit sa Panginoon, ang kaaway din, nagti-triple time, 4 times. Kasi gusto kanya ilayo sa Panginoon. Pero, kapatid, don't give up. Kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama natin ang Diyos. Sabi ng Panginoon, anyone who belongs to Christ is a new person. The past is forgotten and everything is new. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, kapatid, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Bagong simula. Bagong purpose sa buhay. Purpose na patuloy na itaas ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi po, sa Proverbs 26 verse 11, sinasabi niyan, dogs return to eat their vomit, just as fools repeat their foolishness. Ang aso ay bumabalik sa kanyang suka, katulad ng hangal sa kanyang kahangalan. Kapatid, makikita natin kung ano ang buhay natin noon. Buhay na malayo sa Panginoon. Ngayon, dinala na tayo ng Panginoon sa liwanag. Huwag na tayo maging katulad ng isang aso na bumabalik sa kanyang suka. Amen po ba? Amen. Tuloy na. Tuloy na. Sabi nga niyan, no U-turn. Amen po ba? Amen. Continue na. Tuloy na tayo sa Panginoon. Tuloy tayo sa Panginoon. Pangalawang bagay na makikita natin, no? Na how can we have a renewed purpose in life? Is yung patuloy na by depending on God's grace. Patuloy na pagdepende sa grasya o biyaya ng Panginoon. Kung makikita natin, no po, sa Ephesians 2 verse 1-3, pinakita ni Apostol Pablo yung buhay nila noon. Buhay na nasa kadiliman. Buhay na sunod-sunuran lang kung ano ang takbo ng mundo. Buhay na sinusunod ang bagay na sarili lamang na kagustuhan. And you know, nakita ni Apostol Pablo na itong buhay na to, hindi talaga kaya ng sarili lamang. Hindi kaya mapagtagumpayan ng sariling kakayahan. You know? Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo sa sarili mong kalakasan. Kung titignan natin, ang sinasabi ito daw, kailangan mo pa rin, kailangan natin ang grasya at habag ng Diyos. Tinuloy po ni Apostol Pablo sa Ephesians 2 verse 45. Sinabi, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Noon, patay sila dahil sa kasalanan. Noon, ay patay sila dahil sa pagsuway nila sa Panginoon. And you know,
Sino ang bumuhay sa kanila? Sino? Walang iba po ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sabi po dito, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Noon, we are spiritually dead. But because of Jesus Christ, nabuhay po ang bawat isa sa atin. We are alive with Christ. Sabi po dyan, even when we were dead in transgressions, it is by grace you have been saved. Grasya po ng Diyos, biyaya po ng Diyos ang pagliligtas niya sa atin. Hindi po dahil sobrang bait mo, hindi dahil sa ikay masipag, hindi dahil sa mga bagay na ginawa mo, ikay naligtas. Kundi po tayo ay naligtas dahil sa biyaya at grasya ng Diyos. Amen po ba? It is because of Him. It is because of God. Through Jesus Christ. Sabi niyo po dito, ituloy po natin sa Ephesians 2 verse 9, for it is by grace you have been saved through faith. Dahil nanampalataya tayo sa Panginoong Jesus, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng grasya ng Panginoong Diyos. And this is not from you. So, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Kapatid, alam niyo po, wala tayong may pagyayabang sa ating Diyos. Kahit marami kang pera ngayon sa bulsa mo, o kahit wala naman. Alam mo, wala tayong may pagyayabang sa ating Diyos. Ano man success mo ngayon, kapatid, hindi mo may pagyayabang yan sa Diyos. Ano mang meron ka, tayuan ngayon, wala tayong may pagyayabang sa Diyos. Alam niyo po, lahat ng meron tayo ay dahil din sa biyaya at grasya ng Diyos. Kaya huwag tayo maging mayabang. Amen po ba? Amen. Alam mo, ang lahat ng meron ka, because of God's grace yan. Dahil sa grasya po at biyaya ng Diyos. Kaya sabi niya dito, makikita natin, kapatid, hindi tayo umasa sa sarili nating kakayahan. Dumepende tayo sa grasya ng Panginoong Diyos. May hangganan ang kakayahan natin, kapatid. May hangganan ang mga bagay na meron tayo. Kaya alam niyo, kapatid, kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin dumepende sa Kanya. Sabi mo, kung makikita natin, kilala niyo si Apostol Pablo. Tama? Mabait siya ba noon? Ha? Hindi naman, sa paningin naman natin ng iba, mabait naman siya, di ba? Pero kung titignan natin yung buhay niya before, persecutor. Tama? Yun yung buhay niya noon. Yun yung buhay niya na ang pamumuhay niya hindi talaga ayon sa naisin ng Diyos. Kalaban siya ng mga Kristiyano noon. Tama? But you know, ito si Apostol Pablo, dahil na-encounter niya si Jesus Christ, dahil naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos, may palaking pagbabagong nangyari sa buhay niya. Amen? Because of Jesus Christ. But you know,
nakita natin ang malaking pagbabago sa buhay ni Apostol Pablo. Tama po ba? Siya, sa isa sa mga masigasig na apostol na ginamit ng Diyos para ibahagi ang kaligtasan sa mundo. Dahil din sa bagay na ginawa niya, tayo rin nakakaranas at napakinggan natin ang kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. You know, sinabi niya po sa Pablo, but by the grace of God, I am what I am. Isa sa pinakasikat na apostol si Apostol Pablo. Tama? Kung tatanungin mo, maraming may paborito sa inyo na karakter si Apostol Pablo. Tama po ba? Ha? Si Judas. Si Judas na. You know? Dumating sa punto na talagang dahil sa pagbagay na ginawa niya, no? Mga malalaking bagay na nagawa niya, hindi sa sarili niyang kakayahan nangyari yun. Kundi dahil sa grasya na galing sa ating Diyos. Amen? Kaya kapatid, no? Tayo dumipende sa grasya ng Panginoon. Hindi sa sarili nating kakayahan. Sabi po dito, when we depend on God's grace, we stop relying on our own ability and begin trusting God's strength. Kapag natutunan natin dumepende sa grasya ng Panginoon, ito isa nagpapakita na tayo ay nagtitiwala sa kakayahan ng Diyos. At sabi po dito, when we depend on God's grace, we accept that we cannot change ourselves completely. But God can transform us. Kapatid, ang hirap magbago sa sarili nating kakayahan. Tama po ba? Alam nyo, hindi natin kaya magbago sa sarili natin. Kailangan natin ang grasya at tulong pa rin ng Diyos. Amen. Amen? Kailangan natin ang grasya ng Diyos. We learn that our purpose is not something we create, but something we receive from God. Pag natutunan natin, dumipende sa ating Diyos, makikita mo ang purpose ng buhay mo. Kaya sinasabi ko, Proverbs 3:5-6, ito yung mga paboritong verses natin. Pakibasa nga po. Trust. He will make you straight path. Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi sa sarili nating kakayahan. And makikita natin, sa buhay natin, kung ano talaga ang purpose ng buhay natin. Pangatlong bagay, makikita natin po, no? How can we have a renewed purpose in life? Lastly, by living on God's purpose. By living on God's purpose. Pinakita niya po sa Pablo sa mga unang passages, yun yung buhay natin noon. Ngayon, nakita natin, sa tulong at grasya ng Diyos, naligtas tayo. And ngayon, sa pagligtas sa atin ng Diyos, no? Ano dapat ang gawin natin? Isang bagay na makikita natin, dapat ngayon naligtas tayo sa kadiliman. Ngayon ang buhay natin ay dapat nabubuhay na sa nais ng Diyos.
sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Buhay natin ay dapat nabubuhay na sa ayon sa nais ng Diyos. Sabi po sa Ephesians 2 verse 10, For we are God's handiwork. Ginawa tayo ng Diyos. Created in Christ Jesus. Ano pong sunod dyan? To do good works. Isa to sa mga purpose na nais pagawa sa atin ng Panginoong Diyos. Alam niyo po, hindi aksidente naman na talagang niligtas ka ng Diyos eh. Amen? Amen. Yung buhay natin nasa kadiliman. Dahil sa pagmamahal at grasya ng Diyos, niligtas niya tayo. At alam niyo po, ako'y naniniwala na ayaw na ng Diyos na bumalik tayo sa dati natin. Amen? Ang nais na ng Diyos ay patuloy na tayo mabuhay ng ayon sa kanyang nais. Amen? Nais niya na patuloy na gumawa na tayo ng mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Yan ang nais ng Panginoon, kapatid. Hindi na mamuhay sa buhay ng dati natin, kundi ngayon bilang mga niligtas, bilang mga binago ng Diyos, bilang sa isang bagay na nilipat sa kadiliman, sa kaliwanagan na ngayon. Ngayon, ayaw niya na tayo bumalik sa buhay natin noon. Ngayon, ang nais niya, mamuhay na tayo ayon sa kanyang naisip. Mamuhay na ayon na sa ating Diyos. Sabi niya, we are God's handiwork, created in Christ Jesus, para patuloy na gumawa ng kabutihan. Which God, sabi niya, ito talaga, which God prepared in advance for us to do. Ito talaga ang nais ng Diyos sa atin noon pa. Pero alam niyo, dahil sa kasalanan na, nagkagulo-gulo buhay. Tama? Dahil sa kasalanan, naging magulo ang buhay ng katabi mo. Tingnan mo. Yun ang buhay niya noon. Pero dahil niligtas siya ng Panginoon, nakita mo, may pag-aayos na sa kanya. Amen? Amen. Mukhang hindi ka kumbinsido, kapatid. Yan. Niligtas niya ng Diyos. At gusto ng Diyos na magpatuloy siyang sumunod sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Yan ang nais ng Diyos. Alam niyo po, parang isang bagay na isang karpintero rin ba tawag po dito sa ano? Parang nag-aayos ng ano? Ano yung inakupuan, no? Craftman? Craftman, no? Alam niyo po, parang isang din craftman, no? Na gumagawa ng upuan. Pinapaganda niya ng maayos. Inaayos niya. Kasi may hangarin, may layunin siya. Gumawa siya ng upuan ng napakaganda. Kasi alam ko, na gumawa siya ng isang upuan para upuan. Tama? Try to imagine, ikaw yung craftman. Pinagpuyatan mo, pinagpawisan mo. Inugis mo ng isang upuan.
Tapos alam mo ang ginawa lang sa upuan? Ginawang bola. Ginawang bola ng basketball. Bilang isang creator, bilang isang craftsman, masisiyahan po ba tayo? Ha? Masisiyahan po ba tayo? Hindi. Bilang isang craftsman na alam mo ang purpose nito, na ito dapat upuan talaga. And kapag nakita mo na itong ginawa mo ay nangyayari kung ano talaga ang purpose, magbibigay ng kasiyahan. Amen po ba? Ganon ang Diyos, kapatid. Inukit niya tayo, hinubog niya tayo. Niligtas niya tayo, inayos niya tayo, na dating sirang-sira. Wasak na wasak. Inayos niya tayo. Kasi alam mo, may purpose si Lord. Amen? May purpose si Lord. And kaya kapatid, yung purpose ni Lord, sundin mo na. Amen? At kapag sinunod natin, nandun na masisiyahan ang ating Diyos. Yan ang ating Diyos. Sabi po sa Isaiah 64 verse 8, sabay-sabay po natin basahin. Yes, you Lord, our Father, we are the clay, you are the potter, we are the work. Amen? Ang Diyos, ang Father natin, and tayo po ay mga clay lang. Siya ang humuhubog sa ating buhay. Siya ang nagbumold sa ating buhay. Siya ang may hawak sa ating buhay. And sa pagbumold sa atin ng Diyos, naniniwala po ako na may purpose ang Diyos sa atin. Minsan lang kasi, alam niyo po, minumol tayo ng Lord. Minsan nagtitigas-tigasan tayo. Amen? Ay tama po ba? Nagtitigas-tigasan tayo? Kapatid, hayaan natin na i-mold tayo ng Diyos ayon sa kanyang naisip. Kasi kung hahayaan natin, aayusin tayo ng Diyos. At ito yung the best sa ating buhay. Tatlong bagay lamang kapatid sa habang ito. How can we have a renewed purpose in life? Kung ang buhay natin noon ay sarili lamang, ang layunin natin noon ay sarili lamang ang nasusunod. Ngayon, naranasan natin ang Diyos. Naisin niyang maayos muli itong purpose ng buhay natin. Kapatid, tatlong bagay. What? By no longer going back to our former way of life. Pangalawa, by depending on God's grace and lasting by living on God's purpose. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin sa hapon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito na pinagkaloob sa amin. Lord, tunay na ang buhay namin nasa kadiliman, Panginoon. Yung buhay namin ay sarili yung nasusunod. Ang mundo ang nasusunod. Ang layunin ng buhay namin noon ay patuloy na maitaas ang aming mga sarili, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, sa grasya mo. Salamat sa biyaya mo sa aming buhay. Dahil sa iyong pagmamahal at grasya, ngayon binigyan niyo kami ng bago muli layunin sa buhay. Layunin na patuloy na itaas ang ngalan mo. Layunin na gumawa ng kabutihan sa mundong ito.
layunin na maitaas ang iyong ngalan sa aming buhay, O Diyos. Lord, help us sa aming buhay. Hindi na sariling kagustuhan ang mangyari, ang manguna sa aming buhay, kundi ang iyong naisin ang siyang patuloy na magawa namin sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Maghari ka sa aming buhay, sa iyo ang mataas na papuri, masasalamat. Sa pangalan ni Jesus, we pray. Sa mapagpalang hapon po ulit sa bawat isa. Tumakong po tayo sa ating offertory. Samahan niyo po akong magbasa ng salita